Samantala, patuloy na pinalalawig ng pamahalaan ang pagbebenta ng murang bigas para sa mga Pilipino. Sa katunayan, sa Oktubre, inaasahan ng full implementation ng 20 bigas meron na program. Sa ngayon, kabilang na rin ang mga transport worker sa mga nabibenepisyuhan nito. Si Gab Villegas sa detalye. Sabayang inilunsad ang initial implementation ng pinalawak na 20 bigas meron na program ng pamahalaan sa Maynila, Navotas City, Angeles City sa Pampanga, Cebu City, Tagum at Panabo City sa Davao Region. Magkakatuwang ang Department of Agriculture, Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at local government units para sa database o listahan ng TODA sa mga pilot areas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target ang full implementation nito sa Oktubre at posibleng isama na rin sa programa ang taxi at bus drivers. Mas pabibilisin din ang procurement at pag-unload ng bigas mula sa mga bodega ng National Food Authority. Marami talagang stock sa ating warehouses sa NFA at para makapagbili tayo ng palay, kailangan talaga namin mag-move out as fast as possible. So we're targeting maka 1,000 tons a day kami itong October. Then sa November, mga 2,000 tons a day kami dapat ang release namin. And hopefully by December, 3,000 tons a day aming ibenta na penting bigas. Isa si Mang Laudencio sa mga naunang pumila sa kadiwa ng Pangulo Center sa Bureau of Animal Industry para bumili ng murang bigas. Menos gastos anya ang 20 pesos kada kilong NFA rice, lalo't malaki ang kanyang pamilya. Kami sa isang bahay, gaano lang po ang kita namin, nagpagkakasya na lang po. Kung makakabili po ng tag 20 isang kilo, malaking bagay po para sa amin kasi mahirap lang po kami. Wala kami ng pera eh. Ngayon kung makakabili kami, malaking naminus po namin. Ramdam na ramdam sa Navotas City ang ginhawang atid ng programa para sa transport sector. Nasa 1,001 na transport workers ang benepisyaryo na makakakuha ng hanggang 10 kilo ng bigas bawat buwan sa Philippine Fisheries Development Authority sa Navotas, tulad ni Manuelito Bartolome na mayroong malaking bawas sa buwanan niyang gastos para lamang sa bigas. Ay pambili ng pang-ulam din at pang araw-araw na pangailangan sa bahay. Nagpapasalamat naman ang Tricycle Operators and Drivers Association ng Dagat-Dagatan dahil sa malaking tulong sa gastusin sa binibigay ng 20 bigas meron na program. Malaking magiging tulong po sa amin ito dahil po pwede po namin magamit po ito sa ibang bayarin or dagdag sa pagkain sa aming pamilya. Dagdag ulam or magastusin sa aming pamilya. Sa Cebu City, tuwang-tuwa ang mga driver na miyembro ng Asosasyon ng Habal-Habal Drivers dahil sa wakas, makakatikim na rin sila ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na opisyal na ring inilunsad para sa mga transport group sa lungsod ng Cebu. Ayon kay Danilo, isa ito sa mga dahilan kung bakit binoto niya noong 2022 presidential election si Pangulong Marcos. Ako dako kay kung pasalamat ni Bongbong Marcos kay siya jud mismo akong gibutaran. Ako lang ipahingnaot nga dili lang siya mada sa ubang mga hungihaw nga di ko kauyon sa ilang magkuan. Dagdag ni Danilo, matagal na nilang inaabangan ng kanyang mga kasamahan ang pagkakataong makabili ng murang bigas na tinupad ng Pangulo. Kadugay na namong gihuwat. Niabot na jud taon. Kaluyan na taon ni. Kay nagngita jud ni og makasibing jud ba makatabang jud sa among pamilya ba. Kay og wa pay limit ni kuha ko sa kasako. Target namang isunod sa program beneficiaries ng 20 bigas meron na program ang mga guro na nakabase sa salary grade nito at nakikipag-ugnayan pa ang DA sa Department of Education. Nitong Sabado, bilang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kaarawan, binuksan na ang 100 kadiwa sites na nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Target ng kasalukuyang administrasyon na makinabang ang nasa 15 milyong Pilipino para sa 20 bigas meron na sa 2028. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.